Hi, good morning. My name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. And siguro idadagdag ko na ngayon yung nakatulong talaga sa skills ko and knowledge, yung mga talk time ko sa mga followers. Because I've learned a lot of things na very common naman sa lahat at na I think is a powerful knowledge for everybody, no? I don't know, siguro kung matatanong lang natin yung ibang mga followers ko na naka-talk time ko, how we are able, no, ako tsaka siya, come up, no, doon sa mga tools na ginagamit nila to manage the symptoms, no, of anxiety. Kasi alam niyo hindi lang siya yung simptomas dapat ang minamanage really ang dapat ang minamanage natin is yung kaalaman natin, kasi kung hindi natin alam yung mga bagay-bagay, it brings us fear, natatakot tayo, no? Kunyari, yun nga, lagi ko sinasabi, pag nakaramdam kayo ng extreme nervyos, talagang grabe yung extreme nervyos, extreme symptoms, no? Yung mga hirap sa paghinga, halimbawa, talaga matatakot tayo, 'di ba? But kung alam natin na yun pala ay resulta ng fight, flight, freeze at wala tayo sa danger, hindi tayo delikado kapag naramdaman natin yun, then nababawasan yung takot natin. Okay? Nababawasan yung takot natin. So yun, teka lang ha, hirap sumingit. Sa EDSA ako, traffic, grabe. Ano pala ngayon, 6:30 in the morning. Dadaling ko kasi ang nanay ko sa kanyang check-up sa hospital. So okay, naka-leave today kaya nagawa rin ako ng video. So anyways, yung bang pag hindi mo alam yung nangyayari sa'yo, like meron pa isa, sabi naman niya 8 years na rin daw siyang may anxiety, takot na siya lumabas, hindi siya lumalabas. Kasi natatakot din siya mag-collapse. Ang daming common na halos karamihan sa mga nakakausap ko, takot sila baka himatayin sila sa labas. Pero paulit-ulit ko rin sinasabi, sige, sa loob ng 8 taon, ikaw ba hinimatay na? Sabi niya, hindi naman. Kaya nga, so yung pagbibigay sa kanya ng kaalaman na evidence-based, may ebidensya na sinasabi ko nga, sa loob ng 8 taon, 8 taon, hindi ka naman hinimatay. So anong ibig sabihin sa'yo noon? So yung aha moment na yan, yung learning na yun, oo nga, 8 taon na ako nagaganito, 8 taon na ako nagiging miserable, pero yung mga kinakatakutan ko, hindi naman talaga nangyayari. So, yung idea na yun, na magkaroon siya ng awareness, no, ng kaalaman na nagising siya, kumbaga sa katotohanan, na nga, binubudol lang talaga ako ng brain ko, ginagago lang talaga ako. So, that is when you start now the feeling of relief, no? Nare-relieve ka naman, see, ganun ka-powerful yung brain natin na magkaroon lang ng tamang kaalaman, then nakaka-apekto rin yan sa ating pakiramdam, no? Kasi alam niyo, ang utak, ang feelings or emotions at ang behavior ay konektado sa isa't isa. Sabi ko nga, kunyari, you feel bad, mag-exercise ka, gagaan ang feeling mo. Kaya pwedeng mo i-apply sa anxiety yan pag may symptoms. Yung iba, sinasabi nila, or hindi na sinasabi nila, but I think it is scientific also, na kapag grabe na yung anxiety mo, pwede kang humawak ng yelo. So, ibig sabihin, ginagamit mo yung katawan mo para ikalma yung sarili mo. Okay? Kasi nga naman, hindi kaya natin gamitin yung utak natin, pakalmahin yung sarili natin kapag nasa state na tayo ng panic. Kasi pag nasa panic ka na, nag-override na yung parasympathetic mo. Ang gusto niya lang mangyari, iligtas ka sa danger. Ang problema, wala ka naman sa danger. Okay? So nagkakagulo-gulo lang yung sistema mo sa katawan mo. Kumbaga parang nasira ka lang na sistema na kailangan lang ayusin. So ganun siya. So ngayon,
Ito ang nakakatuwa. I would like actually to thank sila Kylie Versosa at saka yung family niya, kasi umattend ako dun sa event nila. First time ko umattend sa mga ganon. I just wanna observe kung paano yung mga tao, kasi ang plano ko nga, di ba, gusto ko magkaroon ako ng sarili kong outreach also for people with mental condition, para, and then I invite psychologists, doctors siguro, mga ganon, no, para kumbaga end to end na yung outreach, at least. Well, hindi naman end-to-end, but at least andun yung mga credible people to help us out, diba? So yun, so na-observe ko, actually nangyari nung Sunday lang, nag-register ako. Tapos sinabi ko rin sa kanila, sabi ko, alam mo ninyo, advocacy ko rin to, so gusto ko rin tumulong sa mga tao, kaya nandito ako ngayon. Pero ako rin mismo, nagkaroon ako talaga ng anxiety disorder, kaya nga ako siguro effective ngayon as a I don't know, ano ba ako? As a YouTube creator for mental health, no? It is because binabase ko siya sa aking experience at sa aking kaalaman. Hindi pwedeng sa experience lang, kailangan may kaalaman ka. Okay? Kasi delikado yung kung wala kang kaalaman, no? Meron nga ako mga nakikita mga vloggers, yung mga sinasabi ko, ginagaya nila. Pero ang problema, hindi accurate nagkakaroon sila ng ibang interpretasyon. So kapag ang tao kasi narinig-rinig mo lang at hindi masyadong naintindihan at gumawa ka ng content mo, medyo scary yun. Ang dami kasi nakikinig. Hindi naman sa ayoko silang gawin, kundi kailangan lang nila maging responsable, no, para para magbigay ng accurate information sa mga tao. Kasi pag mali na yung informasyon mo, may apekto na naman dun sa pag-iisip ng ibang tao. So, ganun yun. Okay, so anong naobserbahan ko doon sa inatinan ko kanila Kylie Versosa. Ang inatinan ko, alam mo, nakita ko yung mga tao, actually kating-kati ako ipaliwanag yung mga simptomas nila pero syempre hindi ko kasi event yun. Pero may mga time na sumisingit lang ako, halimbawa kunyari dun sa mga group, yung cell na activity, group cell, no, or cell activity. Yung isa doon, tinatanong niya yung facilitator. Yung mga facilitators hindi naman talaga professional Yung mga facilitators, mga experience lang din. Pero siguro experience and sinishare nila, no? Meron doon, sabi niya, bakit ako parang kakaiba ako doon sa mga ibang tao may disorder. Talaga totoo naman, observe ko, parang naniniga siya, fidgety siya, parang nanginginig, ganyan. Tapos parang siya yung halo-halo na to, nakita ko. Meron pa doon isa parang talagang preoccupied siya ng kanyang anxiety kasi lagi siya nakatulala. Tapos parang siya nag-iisip. Alam ko nagbabody scan yun, ganun yun Sabi niya, tanong niya, bakit ako lahat dito parang may yung iba dito, I mean most of the people there may disorder pero parang pakiramdam ko iba. So ang rason noon, sinagot naman ni Manong Ari, yung daddy ni Kylie. Sabi niya, ako ba mapapansin mong meron ako mental condition? Sabi niya, hindi po. Kaya nga, tapos din-explain ko sa kanya. Sabi ko, Manong Ari, can I share my 2 cents? Sabi ko gano'n. Sa minsan, ang una, depende yan sa gamot, no? Lalo na kung nagagamot ka ngayon. Yung gamot kasi may mga effects yan na parang feeling mo sluggish ka, parang ang bagal mo kumilos, ganun. Or heightened pa yung anxiety mo. Kaya ganun. Pero yung iba doon na mukhang wala ng disorder, it's just that wala na sila doon sa state na yon. Okay? Pero hindi ibig sabihin nun na lahat yun permanente. Yung sayo permanente, even yung wala ng anxiety disorder, hindi rin siya permanente. Kasi pwede siyang magpabalik-balik at dahil sa galing mo rin mag-manage ang inyong anxiety, pwedeng hindi na rin siya magbalik. Okay? So, ganun lang. Okay? Ganun lang yung nangyayari. So, kaya importante talaga yung tamang kaalaman. No? So, yun. Kaya ako sinasabi na di pinapaliwanag ko na sa kanila, kung in-explain ko sa kanila kung bakit nangyayari yun. Makikita mo sa mukha nila yung okay, ganun pala yun. So makita mo rin na parang nagiginawaan sila because of that idea, no? So yun, kainis ngayon kasi parang may sipon ako, parang kakainis, barado, alam mo yung barado yung ilong,
Sirap ka huminga, kakasar. Anyways, uso daw to ngayon. Anyways, so yun ano, kaya sabi ko, importante talaga na yung tamang kaalaman sa mga tao kasi ang laki ng tulong eh. Tapos ngayon ganito guys, kung kaya nyo naman magpatingin sa isang cognitive behavior therapist, no? Kasi yun ang talagang pinopromote ko kasi talagang evidence-based siya. Ibig sabihin, talagang effective siyang treatment sa mga tao may anxiety at depression. Hindi lang anxiety, depression at iba pang mental condition actually. Talagang scientific based siya. Mataas yung kanyang success rate. Ibig sabihin, pag umattend ka ng ganong klaseng talk therapy, talagang ang laki na magiging improvement sa'yo. Okay? Ang problema kasi I'm not really a practicing psychologist, no? Pero may certificate nga ako ng CBT. Yun nga ginagawa ko ngayon, tumutulong ako. But I'm more of a coaching lang kasi since I'm not practicing psychologist, wala akong karapatan. Okay, wala akong karapatan para mag-practice as psychologist kasi hindi ako nag-board, wala, no? Kasi hindi naman yun yung trabaho ko eh. So I'm just doing this to spread awareness. Ngayon kunyari, makipag-talk time ka sa akin. Kung paano yung CBT, because I have that certificate, yun yung sinishare ko din doon sa talk time. Okay? Ganun lang kaklaro yun. Pero di ba sinasabi ko lagi sa intro ko pa lang, I'm not a psychologist, I'm not a doctor, I'm not a professional, a health professional. Ang background ko lang ay graduate ako ng psychology at ako may CBT certificate sa Australia. Nag-aral naman talaga ako noon, may certificate ako. Kaso dito sa Pilipinas or kahit in the world, no, hindi ka pwedeng mag-practice ng being a psychologist kung wala kang board. Kasi kailangan yun eh. Kasi paano kung yung mga graduate nga, yung iba nga pumasa pa ng board pero tatanga-tanga naman. Sorry pero hindi rin sila magaling. Gaya ng iba rin doktor. Mayroong doktor na magaling, may doktor na hindi. Pero wag nyo pa rin basta doktor pa rin yan. Nag-aral pa rin yan. Wag nyo i-discount pa rin yun. Pero ang sinasabi ko lang, minsan individual na yun eh. Minsan may tamad na doktor, may masipag na doktor, magaling na doktor, maganda at magaling na doktor, gwapo at magaling na doktor, iba, pangit na nga, hindi pa magaling. So, may mga ganun. So, ang punto lang is that pag doktor, kunyari pag pumunta ka doon, check up ka, blood test ka, okay pa rin yun. Ngayon kung medyo hindi ka sigurado, punta ka, mag second opinion ka. Yun ang pinaka safe, no? Mag second opinion ka. Tapos tingnan mo talaga yung credibility ng doktor na yun, no? Kung okay siya o hindi. Kapag hindi, wag na kasi wala problema na ng doktor yun. Kasi may individual din tayo mga values, no? Discipline, ganyan. So yun, ano pa? Well, I do that. So ang dami namang nakikipag-talk time na sa akin ngayon. I don't say therapy, no? I just say talk time. It's more of a coaching thing. Like kunyari, sabi ko sa kanya, kailangan magpunta sa doktor. Okay, sa tingin ko pa lang pumunta ka sa doktor kasi baka matulungan ka ng gamot. Kasi even yung mga practicing psychologist, hindi pwede magbigay ng gamot yan. Only doctors can. So sino yung mga yon? Kahit general, hindi rin pwede general kasi yung general, kailangan yung mga license din yan. Depende sa gamot na ibibigay nila. Hindi basta-basta. Okay? So mga psychiatrist, ayan, may mga lisensya yan sila na kukunin para makapagbigay sila ng mga gamot na yon, no? Kasi kailangan yung mga gamot ay regulated yan eh, no? Kaya hindi rin totoo na ma-addict ka talaga sa gamot kasi ano nga yan eh, ang doktor hindi ka hayaang ma-addict doon. Okay? Kaya tingnan niyo yung mga reseta niya, mga 15, 30 max na hindi nagbibigay ng mga isang taon na gamot sa iyo kasi mag-expire yung prescription mo. Kaya alisin niyo na rin sa utak niyo na ma-addict kayo sa mga gamot. Hindi, yung gamot na yan, kung hindi kaya at hindi kayo functional, halimbawa hindi kayo nakakatulog, hindi na kayo nakapagtrabaho, hindi na kayo napag-work, kailangan niyo ng professional help. Okay? Ngayon, kung kailangan nyo ng tulong ko, huwag kayong mag-atubili. Kasi kunyari, sabi nyo, mahal. Pag-usapan natin. Okay? Sabi ko nga, I give free for those people na hindi kaya. Pero ayokong inaabuso ko. Ibig sabihin, kailangan yung totoong walang income talaga. Wala talagang source ng pera.
Okay? Yung wala talaga mapagkukuhanan. Yun yung mga gusto ko lang tulungan. Kasi sila yung mga kailangan. Ngayon, kunyari may pera ka naman, bakit ka nagtitiis? Pera lang yan. Tapos, 4 na session, 5 session, ayos ka na. Tapos, ilang taon ka nagtitiis. Tapos, magkano lang naman yun sa totoong buhay. No? Yung 8 taon mo, kahit sabihin natin, kunyari, for example, pumunta ka sa isang malaking ospital at meron silang cognitive behavior therapy. Naningil sila ng 6,000 per session. Sa 6, so 36,000. Sa 36,000 na yon, ang laki nun, titignan mo, no? Pero naman yung 8 taon ng buhay mo, kumpara mo sa 36,000. Diba? So, sobrang liit nun at hindi worth it. Ngayon, sa akin, pwede kayo magpa-coach, pero hindi naman ganun, hindi naman 6,000. So, hindi man ako practicing, di ba sinasabi ko. I'm just here as a coach, at isa pa, tulungan ito. Tulungan. So, tulungan ko kayo, tulungan nyo ako, because I'm also spending my time here. Hindi rin naman ito negosyo. Kung papansin nyo, ilang years ko nang ginagawa ito. Siguro, I think, nakakatuwa lang na if I spend my time, may libre, may hindi, ganoon lang talaga, okay? Tsaka ito kumbaga parang donation lang naman. Kaso then again, sinasabi ko sa inyo, dahil nasa dami, pila talaga, no? Depende sa schedule kasi hindi naman ito talaga trabaho ko. I have a day work. Ngayon, kung saan lang yung libre ko at hindi ako pagod. Kasi syempre, you deserve naman yung quality time also with me as a coach, not a therapist. Okay? Kaya yung mga pinagsasabi ko sa video, hindi pwedeng gamitin as diagnosis. Kunyari sinabi ko na ito yung mga simptomas, ganyan-ganyan. Hindi po yun sapat. Kailangan pumunta pa rin kayo talaga sa professional doctor. Ito, kumbaga, bigyan lang kayo ng awareness na, ganun pala. Sige, pupunta nga ako sa doktor para i-confirm. Dapat ganun. Ganon. Okay? So, yun gawin na, yun lang. Alam niyo, sa totoo lang medyo happy ako, pero at the same time, medyo nahabag ako, naawa ako dun sa mga tao. Kasi, syempre, nanggaling na rin ako dun eh. So, alam ko yung pinagdadaanan nila. Kulang na lang, parang gusto ko agawin yung mic dun sa isang speaker. Pero yung speaker na yun, psychologist talaga. Parang gusto ko agawin kasi feeling ko, parang wala siyang atang disorder eh. Kaya feeling ko mas effective ako kasi may na-experience ko mismo yun eh. So, di ba ang kagandahan yung may kaalaman ka na at na-experience mo pa kesa yung theoretical lang. So, kasi parang gusto ko gawin yung ganito, no? Ganito yan, ganyan. Pero, ang gagaling ng mga pinagsasabi niya. Yung mga halimbawa, yung how to process emotions, yan magaling yun. Hindi kasi umabot dun sa question and answer eh, no? Hindi umabot eh. Pero the way I saw people, yung need nila, kung ano yung sanang impormasyon na dapat nilang nalaman doon, sana yun yung pinag-usapan. Kasi yung napag-usapan doon mga general, no? To think yung mga pasyente doon, mukhang matagal na. Ang kulang na ng kaalaman doon, I think, kung ako yung magra-run ng talk ngayon, is yung ipaintindi sa kanila kung ano yung nararamdaman nila. At sasabihin sa kanila na wala kayo sa danger. Yung nararamdaman ninyo ay normal na pakiramdam ng isang taong takot. So, kung maabot kayo sa ganito, sa anxiety, ngayon kung sa depression naman, sabihin ko sa kanila, yung nararamdaman ninyo na parang walang gana sa buhay, may paraan niya kung paano gagawin sa mga simpleng pamamaraan, as simple as exercise, pwede nyo nang gawin. Yun yung gusto kong kaalaman na i-share sa inyo. Hindi yung kunyari, what is anxiety, what is ganito, what is depression, what is... Maganda rin yun, tama rin naman yun, kung basic. No, kung lalo na yung mga tao doon first time. Pero feeling ko mas tututok ako na mabigyan sila ng assurance na it's okay na kahit nararamdaman nyo yan ay fight, flight, freeze lang kung anxiety yan, no? Kaya yung nararamdaman yung mga simptomas na yan, you are not in danger. Hindi lang siya komportable, hindi siya masarap sa pakinggan at all, sa pakiramdam at all, pero wala kayo sa danger, no? Yung kung sinasabi mo hirap ka sa paghinga, ang totoo noon, nakakahinga ka pa rin. Kahit may ebidensya, kahit ilagay mo yung daliri mo sa oximeter, mataas pa rin yung oxygen mo. Yan ay kung anxiety lang pinag-uusapan natin, ha? Walang kinalaman yung totoong sakit sa lungs or sa heart dito, okay? So, ganun.
Okay? Yun ang gusto ko i-share. Siguro tatandaan ko to, and I hope this video will remind me na if I run my own outreach sa mga ganyan, yun talaga ang dapat kong i-discuss kasi yun talaga ang kailangan ng mga tao. Pero hindi ko sila, wala akong sinisisi or whatever. It's more of like, it's me also realizing it na siguro I think yun yung kailangan ng mga tao. At ngayon ko lang nalaman din yun habang nagsishare ako sa inyo. Okay? So with that, medyo mahaba ng video. Maraming salamat. I hope may natutunan kayo dito. Thank you. Punta sa doktor, pa-diagnose kayo para talaga malaman ninyo na it's just anxiety. Okay? Thank you guys. Bye-bye.